Management Association of the Philippines sa Super Radio DZBB. Sa third... Sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Gabi. Super Balita sa Gabi. Araw po ngayon ng Huwebes, mga kapuso. Ika-16 sa buwan ng Abril taong 2026. Narito na po ang Super Balita sa Gabi. Ako po ang inyong kapuso, Shirley Escalante. Pinakamainit at pinakasariwang mga balita ang ihahatid namin sa inyo. Narito po ang mga headlines. Ito ang Super Balita sa Gabi. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirma ang pag-aresto kay dating Congressman Zaldico sa The Prague, Czech Republic. Panukalang batas para maibaba sa 10% ang 12% value-added tax of VAT inihain sa Senado. Panukalang suspensyon sa pagbabayad ng pension premium sa SSS at GSIS pag-aaralan ng Malacanang. Driver's license at rehistro sa sasakyan na mag-expire na pinalawig ng LTO ng 3 buwan kasunod ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Umano'y over-importation ng asukal at ang idinudulot umano nitong pagkalugi sa mga lokal na magsasaka pinaimbestigahan sa Senado. Luzon at Visayas grid inilagay sa yellow alert kanina dahil sa manipis na reserbang kuryente. Interpol red notice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na nasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero inilabas na ayon sa DILG. Ombudsman, pagpapaliwanagin si Assistant Special Prosecutor Attorney Ryan Ray kilala kaugnay sa isiniwalat ni Ramil Madriaga na hinatiran din si kilala ng pera sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lifestyle check sa 26 na tinaguriang contractor sa mga kongresistang kontratista na iniugnay sa flood control anomaly iniutos ng Ombudsman. Babaeng police trainee mula sa Bulacan ginahasa umuno ng isang assistant instructor sa loob ng Cordillera Training Center sa Baguio City. At bagong robbery hold-up group na nang-hold up sa mga convenience store sa Calabar Zone na sukol ng PNP Region 4A. Ito ang Super Balita sa Gabi. Yan ang mga headlines. Narito po ang mga detalye. Nahuli na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, si Zaldico ay nakadetine ngayon sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang kaukulang papeles o dokumentasyon. Nasa kusudiya umano siya ngayon ng mga Czech authorities. Batay sa impormasyon mula sa palasyo, nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa mga Czech authorities para mailatag ang mga legal na proseso para sa maayos na pagbabalik sa Pilipinas ni Ko sa lalong madaling panahon. Super Balita sa Gabi.
Naghain si Senator Bam Aquino ng panukalang batas na naglalayong ibaba sa 10% ang kasalukuyang 12% value-added tax o VAT sa mga produkto at serbisyo. Sa kanyang Senate Bill number 2047, aamyendahan ang umiiral na National Internal Revenue Code para maibaba ang VAT. Ayon sa senador, makapagdudulot ito ng kaagad na pangmatagalang proteksyon sa middle class mula sa mga epekto rito sa bansa ng krisis sa Middle East at iba pang krisis sa hinaharap. Kapag naibaba ang antas ng VAT, mapapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, transportasyon, utilities at iba pang gastos na magbibigay ginhawa sa middle class. Paagahin naman ng Social Security System o SSS ang implementasyon ng dagdag pensyon para sa mga pensioner nito mula Setyembre, gagawin na itong Hunyo. Bahagi ito ng inilatag na Expanded Relief Program ng ahensya sa gitna ng krisis sa langis. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, naglaan ang ahensya ng 60 billion pesos para sa programa para magkaroon ng mga miyembro ng napapanahon, abot kaya at maasahang financial support. Maliban sa mas maagang dagdag pensyon, magkakaroon din ng loan penalty condonation at employer's contribution delinquency relief. Magkakaroon din ng emergency loan program na aabot sa 20,000 pesos na may interest rate na 7% per annum o 6-month repayment moratorium. Mayroon ding microloan program na hanggang 20,000 pesos na mayroong repayment na 15 hanggang 90 days. Pag-aaralan naman ng Malacanang ang panukala ng ilang senador na suspindihin muna ang pagbabayad ng pension premium ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Ito ay bilang tulong sa mga nasa middle class dahil sa epekto ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon may mga inilatag at ginagawang hakbang ang dalawang ahensya para matulungan ang kanilang mga miyembro mula sa epekto ng krisis. Kabilang umano rito ang inihandang 60 billion pesos financial assistance at benefits ng SSS para sa loan program sa kanilang mga miyembro, pensioners, employers, gayon din ang maagang pagpapatupad ng 2026 pension increase. Mayroon din anyang loan penalty condonation pati na sa mga employer kaugnay ng contribution delinquency. Sa GSIS naman, sinabi ni Castro, may ipinatutupad na balik ginhawa program na 3 buwang loan moratorium kung saan mahigit 297,000 members ang nag-qualify para sa aplikasyon. Ang Pag-ibig Fund naman, nag-anunsyo na rin ang special benefits package para sa mga repatriated OFW na nagsabing pwedeng ma-withdraw ang hanggang 100% ng kanilang ipon. Gayun din ang maagang pag-withdraw sa ipon ng Modified Pag-ibig 2 o MP2 savings bago mag-mature. Dagdag ni Castro, maaaring mag-avail ang mga miyembro ng 3 buwang moratorium sa kanilang housing loan payments ng walang interes at walang penalties. Pinalawig ng 3 buwan ng Land Transportation Office o LTO ang validity ng mag-expire ng lisensya sa pagmamaneho at rehistro ng sasakyan bunsod ng idineklarang State of National Energy Emergency. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, batay ito sa kautusan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Matapos ang hiling ng House of Representatives Legislative Energy Action and Development Joint Committee, sakop nito ang mapapaso na lisensya at rehistro simula Abril 2026. Babawasan naman ang ride-hailing app na angkas ang kanilang komisyong kinokolekta sa mga partner riders. Ito ang sinabi ni George Royeca, CEO ng Angkas, bilang tugon sa panawagan ng gobyernong magbawas ng komisyon ng mga ride-hailing platform kasunod ng krisis sa langis. Ayon kay Royeca, mula sa dating 20%, ibababa nila ito sa 18%. O ibababa nila sa 18% ang komisyon ng kumpanya na sisimulan sa Lunes. Ibinaba umano nila ang kanilang komisyon para matulungan ang kanilang mga partner riders sa gitna ng mataas na presyo ng langis.
Isinasagawa naman ng DSWD ang simultaneous o sabay-sabay na payout ng financial assistance sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers at sa mga motorcycle taxi at delivery riders. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, isinagawa rin ang special payout sa mga jeepney drivers sa NCR, partikular yung mga hindi nakatanggap ng ayuda noong nakaraang payout o yung mga wala sa listahan ng mga kwalipikadong drivers. Ayon kay Dumlao, target ng DSWD na mabigyan ng mahigit 62,000 jeepney drivers sa NCR. Ngayong araw may payout din anya para sa mga TNVS drivers. Habang bukas may payout para sa mga motorcycle taxi at delivery riders. May payout na rin umano sa mga lungsod at munisipyo sa ibang bahagi ng bansa para sa tricycle driver. Ayon kay Dumlao, layo ng DSWD na tapusin ang payout sa buong bansa ngayong Abril. This week ay isinasagawa natin yung special payouts para sa mga tricycle, jeepney, and then ngayong araw TNVS drivers, tomorrow naman MC taxi, and service delivery riders. Para dun sa mga hindi nakapag-claim nung una pong bugson nitong pamamahagi ng cash assistance dito sa National Capital Region at para dun sa hindi na-include dun sa list. At habang ginagawa natin yung special payouts ito sa NCR, sa iba't ibang munisipyo dito sa ating bansa, ay nagdi-distribute na rin po tayo ng 5,000 pesos sa mga tricycle drivers. Yan po ang tinig ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Sa kabila naman ng transport strike, may nasakyan ng mga pasahero sa Quezon Avenue at Philcoa sa Quezon City kaninang hapon. May libreng sakay na inialok ang Quezon City LGU at ang Kamara. Punuan naman ang mga jeep sa Marcos Highway at sa mga lansangan sa Pasig, Marikina at Antipolo. Punuan din ang mga PUJ sa kanto ng Agoncillo at Pedro Hill sa Maynila. May nasakyan namang biyaheng Santa Ana Padre Faura at San Andres Padre Faura, pero matumal-umano ang biyaheng Guadalupe Taft sa Manila. Maluwag din ang mga jeep na dumaan kanina sa EDSA Pasay Rotonda at EDSA Taft Avenue. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng mga utang ng mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa gitna ng krisis sa langis at tumataas na gasto sa produksyon. Alinsunod umano ito sa Administrative Order No. 2 kung saan nakasaad ang panuntunan ng Survival and Recovery Program. Ang loan repayment moratorium ng DA Agricultural Credit Policy Council ay naaayon din umano sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Ang mga borrower na may outstanding na utang maaaring mag-apply para sa suspensyon ng repayments ng hanggang 1 taon. Isasailalim ito sa review at pag-aproba ng partner lending conduits na tinatawag na PLC, kasama ang mga government financial institutions, rural banks at cooperative banks. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., prioridad nila ang agaran tulong habang pinapalakas ang pangmatagalang akses sa pautang. Super Balita sa Gabi. Sa ibang balita, pinaimbestigahan ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa Senado ang umano'y over-importation ng asukal at ang umano'y idinudulot nitong pagkalugi sa mga lokal na magsasaka. Sa kanyang Senate Resolution No. 369, tinukoy ang report na biglang lumobo ang supply ng asukal sa bansa. Hanggang Marso 2026, umabot sa 668,405 metric tons ang stock o supply ng asukal sa bansa na mas mataas ng halos 569 metric tons na naitala noong Marso ng nakaraang taon o 569,000 metric tons noong nakaraang taon buwan ng Marso. Umakyat naman umano sa 506,804 metric tons ang supply ng refined sugar na 38% na mas mataas sa naitala noong nakaraang taon kaya hinihinalang may oversupply. Ayon kay Ejercito, nakakaalarma ang labis at hindi tamang timing ng importasyon
Dahil masyado umanong pinababa ang presyo ng lokal na asukal na ikinalugi naman ng lokal na industriya at ng mga magsasaka. Anya sa Senate investigation, marerepaso ang mga polisiya sa sugar importation at pag-aaralan ng timing at volume nito. Isinailalim naman ang Luzon Grid at Visayas Grid sa yellow alert. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid at ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Nagsimula kanina ang yellow alert sa Luzon, dakong alas 4 ng hapon at tumagal hanggang ngayong alas 10 ng gabi. Ayon sa NGCP, 35 planta ang naka-forced outage habang 14 naman ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Ang yellow alert naman ay ini-issue kapag hindi sapat ang operating margin para maabot ang requirement ng transmission grid. Nagsimula naman ang yellow alert sa Visayas kaninang alas 6 ng gabi at tumagal ng 1 oras hanggang alas 7 ng gabi. 15 planta ang naka-forced outage kanina sa Visayas habang 13 ang tumakbo sa mababang kapasidad. Super Balita sa Gabi. Mayroon ng International Criminal Police Organization o Interpol Red Notice na in-issue laban sa puganting negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ito ang kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Anya ang Interpol Red Notice ay inilabas ngayong linggo. Ang Interpol Red Notice ay isang global request para matunto ng mga otoridad ang isang wanted na individual. Si Atong Ang ay naharap sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Patuloy naman ang operasyon ng mga otoridad laban kay Atong Ang na namataan umano sa Calabar Zone. Inaasahang dadalo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa April 22 impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pulong balitaan, sinabi ni Ombudsman Miko Clavano na nagpahayag ng intensyon si Remulla na humarap sa hearing. Ayon kay Clavano, natanggap nila kanina ang sabina ng Justice Panel ng Kamara para isumiti ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at pinadadalo rin sa pagdinig. Sinabi ni Clavano, handa ang ombudsman na ilahad ang mga impormasyon na kakailanganin ng komite. Sa April 22, nakatutok ang impeachment proceedings sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente at sa kakulangan sa mga idineklara sa kanyang SALN. Nilinaw naman ni retired Justice at Ombudsman Samuel Martires na hindi niya kilala at hindi kailanman nakita ang nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ito ay makaraang sabihin ni Madriaga na dati na siyang naghatid ng pera kay Martires. Sa utos umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Vice President Duterte. Never in my life na nakita ko si Madriaga. Hindi ko siya kilala, ni hibla ng kanyang buhok ay hindi ko pa nakita, udulo ng kanyang kuko ay hindi ko pa nakita. Hindi ko siya kilala. Kaugnay nito, pinayuhan ni Martires ang mga kongresista na ipasuri ang pag-iisip ni Madriaga. Ayon pa sa dating ombudsman, hindi narinig ng taong bayan na inconsistent ang mga pahayag ni Madriaga. Dahil pinabasa ng House Justice Committee ang kanyang original o main affidavit. Samantala, nilinaw ni Martires na sa 7 taon niya sa Office of the Ombudsman, nakikita niya lang ang isa pang idinawit ni Madriaga na si Attorney Ryan Ray Kilala tuwing Christmas program o anniversary ng Ombudsman. Kailanman ay hindi umano nakausap ni Martires si Attorney Kilala tungkol sa trabaho. Sinabi naman ni Martires na maabala at lugi lang siya kung sasampahan niya pa ng kaso si Madriaga. Plano ng ombudsman na ipatawag si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, sinabi niyang layo nitong masuri ang kredibilidad ni Madriaga na makikita kung makaka-face-to-face nila ito. Pero sa ngayon, hahayaan muna ng ombudsman na dumalo si Madriaga sa mga impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Ayaw din kasi ng ombudsman na magulo ang sitwasyon, lalo't tumira
may testigo pa si Madriaga sa kamera. Kaya paunahin muna ng ombudsman ang kamera at kapag natapos na ang mga pagdinig, doon na papasok ang ombudsman at kakausapin si Madriaga. Matatandaan na sa supplemental affidavit ni Madriaga, sinabi niya na batay sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Duterte, naghatid siya ng mga pera sa tanggapan ng ombudsman noong pinuno pa nito si Samuel Martires at para kay Attorney Ryan Kilala. Inisyuhan ng Office of the Ombudsman Internal Affairs Board ng show cause order si Assistant Special Prosecutor Attorney Ryan Ray Kilala. Ito ay para pagpaliwanagin kaugnay ng mga isiniwalat ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Sa kanyang press conference, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano may proseso sa ombudsman at kabilang dito ang pag-i-issue ng show cause order para makuha ang panig ni Kilala. Diin ni Clavano, kailangan din na matiyak na mapapanatili ang integridad ng ombudsman sa kabila ng mga seryosong paratang habang inaalam ang katotohanan. Sinabi ni Clavano na sa kanyang pagkakaalam, pumapasok pa rin si Attorney Kilala sa ombudsman. Maalala na sa supplemental affidavit ni Madriaga, kabilang sa akusasyon niya ay may utos umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghatid ng pera kina Kilala at dating Ombudsman Samuel Martires noon. May iba pang bintang si Madriaga laban kay Kilala na malapit anya kay Vice President Duterte. Ipinagutos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang lifestyle checks sa 26 na miyembro ng Kamara na tinatawag na contractors o kongresista na kontratista. Ito ay kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa kanyang pulong balitaan. Anya, inatasan na ang kanilang investigative teams na magsagawa ng lifestyle checks sa unang 26 na contractors kung tawagin at para sa karagdagan pang investigasyon. Una nang nakuha ng ombudsman ang kopya ng mga SALN ng 26 na miyembro ng Kamara at may inaasahang ikalawang batch pa ng SALN requests para sa iba pang kongresista. Kinumpirma rin ni Clavano na hindi pa nakukuha ng ombudsman ang SALN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na iniugnay din sa issue ng flood control projects. Ang House of Representatives ang repository ng mga SALN ng mga kongresista. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Gabi. 22 minuto makalipas ang alas 10. Kayo po ay nakikinig sa Super Balita sa Gabi. Ang Super Balita sa Gabi, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng gabi, ay mapapakinggan sa Cebu, Davao at Iloilo sa pamamagitan ng Super Radio, labanan ng fake news. Dapat totoo. Super Radio #1. Ako po si Joel Reyes Ubel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo ng Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang paghimay sa isyu ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio #1. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Makikiraan? Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko. Salamat, iho. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Super Radio #1. Report sa labas ng impilan, mahigit 3.5 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa buy-bust operation sa Bacoor City sa Cavite. Ang report mula po kay Olan Bola. Olan! Mahigit sa 3.5 million pesos na halaga ng umunong shabu ang nasabat ng mga otoridad sa kanilang ikinasang buy-bust operation sa Bacoor, Cavite. Arestado ang 3 high-value individuals sa nasabing operasyon na kinilala sa alias na Mark
alias Randy at isang alias Camille. Nadaging pa mga suspect sa parking lot ng isang mall sa barangay San Nicolas 2 sa Bacoor City. Matapos makabili ng umuni shabu ang mga pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa mga suspect ang 5 knot-tied transparent plastic at isang self-sealing plastic sachet na may timbang na mahigit sa 500 gramo, 5 bus money at sasakyan na ginamit ng mga suspect. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa laban sa mga suspect. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DZWD. Dapat totoo. Super Balita sa Gabi. Tuloy po tayo mga kapuso. Naharap sa kasong rape ang suspect na gumahasa sa isang babaeng police trainee sa Cordillera Training Center sa Teachers Camp, Baguio City. Isang 23 taong gulang na police trainee mula sa Bulacan ang 2 beses umanong ginahasa ng isang assistant instructor. Nangyari ang unang insidente noong Enero nang ipatawag umano ang biktima para magtungo sa barracks ng suspect at doon ginahasa. Nangyari naman ang ikalawang pagkakataon ng panggagahasa noong Pebrero. Isiniwalat naman ang 2 insidente nitong Abril. Target na tapusin ng DPWH ang 4,000 silid-aralan para sa Department of Education ngayong taon. Nananatiling on track ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Sa signing ceremony ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd at DPWH, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, 4,000 silid-aralan ang target na matapos ngayong taon. Nasukol naman ng PNP Region 4A ang isang bagong robbery group na nang-hold up sa mga convenience stores sa Calabar Zone. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Melanie Martires, hepe ng Regional Public Information Office ng PNP Region 4A, ito ay ang Hizon Robbery Hold-up Group. Ang leader umano ng grupo ay isang dating miyembro ng PNP. Arestado umano ito at ang kanyang kinakasama. Nasukol ng PNP Region 4A ang leader ng grupo ng habulin at makaengkwentro ang 2 nang hold up ng 2 convenience stores sa San Juan, Batangas. Umabot umano ang habulan sa Chaong, Quezon mula sa San Juan, Batangas. Patay ang isang suspect na nakabarila ng mga pulis habang arestado naman ang kasama nito na nakasakay sa getaway vehicle na isang motorsiklo. Ang naarestong suspect umano ang nagturo sa leader ng kanilang grupo. Maharap sa reklamong robbery at illegal possession of firearms ang mga arestadong suspect. Ito ang Super Balita sa Gabi. 27 minuto makalipas ang 10:00, balikan po natin ang mga headlines. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirma ang pag-aresto kay dating Congressman Zaldico sa The Prague, Czech Republic. Panukalang batas para maibaba sa 10% ang 12% value-added tax of VAT inihain sa Senado. Panukalang suspensyon sa pagbabayad ng pension premium sa SSS at GSIS, pag-aaralan naman ng Malacanang. Driver's license at rehistro sa sasakyan na mag-expire na. Pinalawig ng LTO ng 3 buwan kasunod ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Umano'y over-importation ng asukal at ang idinudulot umano nitong pagkalugi sa mga lokal na magsasaka pinaiimbestigahan sa Senado. Luzon at Visayas grid inilagay sa yellow alert kanina dahil sa manipis na reserbang kuryente. Interpol red notice laban sa negosyanteng si Charlie Atong-Ang na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero inilabas na ayon sa DILG. Ombudsman pagpapaliwanagin ni Assistant Special Prosecutor Attorney Ryan Ray Kilala kaugnay sa isiniwalat ni Ramil Madriaga na hinatiran din si Kilala ng pera sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lifestyle check sa 26 na tinaguri ang contractor sa mga kongresistang kontratista na iniugnay sa flood control anomaly iniutos ng Ombudsman. Babaeng police trainee mula Bulacan, ginahasa umano ng isang assistant instructor sa loob ng Cordillera Training Center sa Baguio City. At bagong robbery hold-up group na nang-hold up sa mga convenience stores sa Calabar Zone nasukol ng PNP Region 4A. Inyo po narinig ang kabuuan ng Super Balita sa Gabi. Ako po si Shirley Escalante. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.
Noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radio DZBB Super Balita.